Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sagari Channel, a fated Rose Matarder. Sa ngayong hapon na to, tigil natin sabihin sa ginang ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos after this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang didikis-kit ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik gumapaw na biyayang manubalik sa inyo. And of course, don't forget to comment down below kung saan umabot ang videos ko, saan lupalop kayo naroon. Please comment down below. At the same time guys, maraming salamat po sa pag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po and see you and of course, tignan natin anong kaganapan sa buhay mo ang ating mga kagilap. So let's watch this. Angel Spirit, please give me information po ano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. So there's a Queen of Wands. Confident. No, kailangan very energetic ang atake mo dito, no? Kailangan very sipag ka dapat ganon. No, dapat very strong ang iyong personality. No, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo, diba? So there's something guys with the Ten of Cups, no? There's something happiness. So some of you guys na talaga magiging masaya at magiging maligaya ka na ngayon. No, parang unti-unti mo nang mafulfill ano man yung wishes mo, no? Regarding sa mga plano mo na matutupad na siya. And there's a King of Wands. So there's something ambition na unti-unti mo na masisilayan. Ano man yung mga bagay na gusto mong marating or makuha, na makamit. And there's a Queen of Wands and the King of Wands. There's a something divine feminine and of course divine masculine na maaring related dito. No? Nagbibigay motivations, encourages sa'yo, no? Pagdating sa family. Wow. So let's see. And of course, there's something that is of cost. Some of you guys know there's something, a new love coming in. Or maaaring ibabalik yung kilig, pagmamahal, no, harutan, ganon. And there's something, the word ka, some of you guys na magkakaroon ng travel, success, accomplishment, fulfillment. And this is something the Queen of Pentacles, dapat alam mo sa sarili mong grounds mo, be mature na pagdating sa business, pagdating sa negosyo, pagdating sa trabaho. Okay, let's see what is the Queen of Wands. This is the King of Cups. So there's a devoted for the person na may taong sumusuporta sa'yo at gumagabay sa'yo dito na pagdating sa emotion, this is something very mature person. No? Loving, caring, and this is the Hephaestus for something hidden agenda, hidden enemies. So may mystery sa likod dito. Maraming mga kaganapan sa buhay niyong pamilya ang mga nangyayari ngayon. No? Maraming kaganapan na maaaring hindi mo makakalimutan. Now, there's an unexpected turning point. No? Minsan, may mga gusto kayo maaaring na-fulfill agad siya. And there's an Emperor, just being mature enough and being grounded. Maging mature na kayo sa mga plano nyo, sa lahat ng gusto nyo gawin, no? No, sa buhay nyo naman yung hangarin or pangarap, kailangan magkaroon ng disiplina at respeto sa ginagawa mo. And there's a Seven of Cups. Now, there's a dream coming through some of you. Na talagang marami ka pang bagay na gustong matutunan pagdating sa love, pagdating sa passion, no? And because there's something the Knight of Wands, something resilience or resilience, kailangan mo magtiyaga sa ginagawa mo. No, kailangan gawin mo yung mga bagay na makakabuti sa'yo. Na kung itong bagay na to, kung dito ka lalago, dito ka lalakas, kailangan mong habaan ng pasensya mo. Diba? Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. And this is something that to observe. There's a decision that you need to make. So some of you talaga kailangan mo naman decision dito. No? Na may kinalaman about sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Now, there's something, the Queen of Cups, there's a King and Queen. So there's something emotional intelligent, parang magiging matalino na kayo pagdating sa emosyon. No, hindi na kayo padadala ng tensyon.
No, alam nyo na yung paninindigan at alam nyo na yung disposition nyo. And this is something, guys, with the devil card. Talagang merong hidden agenda, merong lihim na inggit sa iyong family, na sa iyong relationship, na talagang merong may inggit sa iyo, no? Maaaring related sa pamilya, na maaaring naiinggit sa iyo, or maaaring talagang connected with your family, yung naghahatak ng negative. So, there's something that 12 ka with a partnership. So, kailangan mong mag-ingat na for collaborations, no? Sa mga taong kakausapin mo, sa mga taong kakahalubuin mo, halubion, parang makakasalumuha mo, makakausap mo, ganon. No, and of course, this is something, guys, with the 2 Pentacles, maging balanse ka. Na maging balanse ka dito pagdating sa emosyon. No, maraming bagay dyan na nasusubukin kang lituhin, no, guluhin, no, magkaroon ka ng respeto at disiplina, no, sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-transactions, no, dapat alam mo sa sarili mo yung i-share mo na information, no, just being mature enough, no, wag kang mag-share ng information, lalo na yung mga plano nyo, pangarap nyo, wag kayo nag-share, kasi maraming gitera talaga, no, kaya maaaring kung nag-share ka nito with a good thing, di ba, kunyari, for example, guys, meron kayo nabili, meron kayo nakuha, nag-share kayo dun sa tao na yun, no? Tapos, ang nangyari, mga ilang araw, wala na. No? Hindi nyo na ulit nakuha yung gusto nyo mangyari sa susunod na eksena. Kasi yung taong pinikwentuhan nyo, malaki pala yung inggit sa inyo. So, mas maganda yung tahimik, no? Ang inyong buhay. And there's a seven with the sneakiness. Maraming sinungaling manloloko sa paligid nyo. Just being aware. No? Maraming mapanlin lang. And of course, there's a 3 of Pentacles for collaborations. No, puro collaborations, guys. No, mag-ingat kayo sa mga taong kinakausap nyo, ha? Sa mga taong lagi nyo nakakausap, kailangan maging aware kayo. No? There's a something decision that you need to make. Matuto na kayo. No? Pagdating man tayo sa outcome, there's the King of Swords. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. With the King of Swords. Now, there's a 9 of Pentacles, there's a blossoming. May potential para lumago at gumanda na ang iyong buhay. Now, there's an Ace of Pentacles with a big shit and big money coming in for you. May potential. Talaga. Now, for abundance. Now, there's something of financial new beginning and new financial opportunities. Basta may tungkol sa pera, maaaring lumago, lumakas ang iyong finances or ang iyong hanap buhay o yung buhay mo. No, 6 of Wands, more victory is yours. Talaga magtatagumpay ka. Puro tagumpay yun na sa sense ko dito. Pero, isa sa bagay na magtatagumpay ka, kung hindi ka magbibigay ng impormasyon sa mga tao sa paligid mo na nagbibigay negatibo. Malalaman mo naman yan eh. No? Dahil ikaw yung nakikipag-usap. This is a Wheel of Fortune with a something turning point. No? Kumaga, iikot na yung kapalaran. Kumaga, ngayon, pag nakaranas ka ng swerte, no? Pag sinwerte na ulit, gumanda na yung takbo ng yung finances, ganun. Huwag ka na nagkukwento, huwag ka na nag-share ng mga achievement mo. No, yung mga nakukuha mo, nararating mo, mga nabibili nyo, ganyan. Huwag na kayo nagkukwento. No, kasi yung pinagkwentuhan mo, yun pala yung negative, naghahatak ng negative sa inyo. No, huwag na kayo magkwento. There's something karma. No, maaring, ito pala, na nagdadasal or mayroon pala sinasabi na, malasing ka, ganun, ganyan, no? May ganun ang tinatawag doon, evil eye. Maging aware po tayo sa mga actions natin, And this something the Ace of Wands for new plans, new ideas, new beginning. Na puro tagumpay at maaaring magdala sa ito. Ito yung pinaka-outcome, guys. So, ang ganda. Pasabog. No, iikot na yung kapalaran sa'yo. Maraming plano, marami kayong bagay na matutupad. No? Paano matutupad dyan kung chikadora ka? No? Sige kang kinuwento. No? Sige kang pinlex ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Ano na? Diba? Tenga. Nga. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career tayo. For finances and career, let's see. So, there's something the 8 of Pentacles. So, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Magkaroon ng concentration and being dedication. And this is something that's happening with a perfect timing, have vision. No, kumalma ka. Marami mang struggles na nangyayari ngayon pagdating sa finances. There's a judgment for a pay attention. No, pinapaalalahanan ka na mag-pay attention ka sa lahat ng nangyayari. Self-evaluate. Na mag-evaluate ka because parang this is the awakening for you. Parang minumulat ka. No, ginigising ka sa kung ano naman yung nangyayari sa paligid mo. Bakit? No, bakit ganyan nangyayari sa'yo?
Bakit na ganyan yung nangyari for finances? Bakit? And there's an Ace of Swords. No, bibigyan liwanag yan. No, bibigyan ng kaliwanagan kung ano yung nangyayari na pagdating sa finances mo, there's a victory and there's a breakthrough. Magtatagumpay ka. Pero kailangan mo mag-pay attention. No, and of course, there's something, guys, with the 8 of Wands, maraming komunikasyon. There's something, phone call, messages ka matatanggap. No, and of course, there's something, guys, with the 5 of Pentacles. The more na may mga komunikasyon, may mga nakakausap ka or may nakakahalubilo kang mga nega, wala. There's a 5 of Pentacles, poverty, maghihirap ka. No, talagang puro delays, cancellations, puro hindi magaganda yung mangyayari sa'yo. Kasi, kumbaga, there's a yung mali yung circle of support mo, yung mga taong nasa paligid mo sumusuporta sa'yo, nakala mo sumusuporta sa'yo, yung pala yung negative. Piliin yung mga taong pagkakatiwalaan. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa love life. So, there's something, the 6 of Pentacles, with a giving, receiving something by the universe. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na, magiging balance ng your relationship. Now, there's a 10 of Wands in reverse, matatapos na yung obligation and responsibilities. No, yung problema. And this something, the 10 of Swords. No, sa inyo, relasyon, meron talaga sumasabotahe. No? Sa relasyon nyo, there's a 10 of Swords with a backstab, betrayal. And there's a hyphen, palipad-hangin, no? No, meron pa nagbibigay kamalasan talaga. Diba? Kaya nagkakaleche-leche. No, there's a chariot card. You need to take an action for this. Kailangan mo ng kumilos, gumalaw. No, dahil maraming mga obstacles, failure ang nangyayari ngayon. And this something, the 9 of Cups. Pero ang kaakibat nito ay wish fulfillment. Matutupad yung mga pangarap mo, pero kailangan maging aware ka. No? May naiinggit sa inyo. I think this is something related sa'yo or related sa partner mo. No? Maraming inggitera. Pagdating sa relasyon, this is something that's pagdating sa kalusugan, pagdating sa kalusugan, there's a 10 of Pentacles, no? Gaganda na ang iyong kalusugan, kalagayan. There's a 8 of Cups, no? There's something moving forward. No? Kailangan mo lang i-let go. No? Yung mga bad habits, unhealthy lifestyle, ganon. No? Yung mga hindi maganda na kaugalian o nakasanayan na pagkain. No, there's a 5 of Cups kung ayaw mong pagsisiyaw with the 5 of Cups. Disappointment, regret, diba? And there's a Magician for manifestation and reflection. So see, ano man yung gagawin mo magre-reflect sa'yo. Mag-ingat ka sa mga pinaglalalamon mo. And this something, the 6 of Cups, returning to the roots. Ibig sabihin nito, parang bumabalik ka ulit sa dati. Just being aware. There's something, a past influence. Na merong tungkol sa nakaraan na nagbigay impluensya sa'yo, kaya ganito nangyayari. And this is the justice. Karma is waving. No, meron talagang karma. And the justice, and of course, the sound card, bibigyan liwanag sa'yo kung bakit kami namalas. No, kung bakit ka nakakaramdam ng kung ano-ano na naman. No? So, there's something, the Knight of Swords. Bibilis sa takbo ng eksena na to. Bibigyan liwanag ang utak mo, ang isip mo. There's a big changes coming in. So, let's see, what is additional messages? With an Eagle Spirit, with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Alamin natin na magiging sagot sa tanong mo. Then, of course, comment daw below kung nakapili ka within 1, 2, or 3. Comment mo yung number na napili mo. At the same time, comment mo kung saan umabot yung videos ko. Anumang lokasyon, saan ka man lupalop ng mundo. Please comment kung tagasan ka or nasaan ka ngayon. So, para malaman ko na kung saang range umabot yung reading ko, diba? Para makatulong din tayo na malaman natin kung saan ba yan, no? May OFW palang atake, diba? And of course, guys, maraming salamat din pala sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng platforms, no? Social media platforms. Maraming salamat. So guys, let's see. Alamin na natin with the magical fire messages, advices, and a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay. With the magical fire messages represent what? With the magical fire messages represent what? And your wish is granted. So, matutupad yung mga pangarap mo dito. No? And of course, there's something, a birthday, ngayong birthday mo, maaaring unti-unti na, or may birthday na darating na, maaaring masagot na yung mga tanong mo. And there's a let go. Diba? Mayroong kang bagay na kailangan tantanan, at tigilan at pakawalan. Diba? Kailangan mo surrender yan. So, let's see what is the yin and yang oracle card. What is the yin and yang oracle card? Represent with self-worth, no? Expectation. Na unti-unti mo na makikita yung halaga mo, yung bagay na dapat mong gawin. And there's an autumn with a harvest time. Na mag-harvest ka talaga dito.
and you need to take an action. So, kailangan mo lang talaga kumilos at gumalaw. There's something in your beginning, and this is something, guys, with the freedom and opportunities na makakalaya ka na dahil may mga opportunities na dadarating nasa situations mo na makakabangon ka ng muli. What is the synchronicities represent what? And there's a planting seed. See? Kung may tinanim ka, syempre may aanihin ka. No? Ang paglago. And of course, there's something, an eagle, messages for you. May mensaheng pinababatid sa'yo na kailangan mo makinig. No? And there's something of wisdom, enlightenment, bibigyan liwanag, no? Lahat ng bagay kaganapan sa buhay mo with the darker side of your life. Kahit na parang feeling mo nasa madilim na parte ka ng sitwasyon or mundo mo, bibigyan liwanag to. And of course, there's something, guys, with a compromise, may mga pinangako. Now, there's something changes. And of course, there's a single parent. Some of you single parent dito, no? Having responsibilities. What is angel's number? Represent with a 666 with a reflect. So, sinasabi ng reflection is, ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Several unexpected developments will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift towards a greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut and inner voice, and pay attention to your feeling and use them to help you to become a better person. No? Kumbaga ngayon makikita mo na, no? Ano man yung kahalagahan, ano man yung bagay na kailangan mong baguhin, ano man yung kailangan mong gawin, unti-unti nga ipaparealize sa'yo. At itong bagay na ito ay maaaring mag-reflect sa'yo. So, kailangan ba maging ingat at mag-pay attention sa lahat ng nangyayari. What is the money move oracle deck? Represent with the love affair. Some of you guys, no, don't lose your mind. No? Huwag ka masiraan ng ulo dito or utak, no? Be aware for love affairs and work really and well. No? Huwag ka pumasok sa isang relasyon na alam mong masisira ang iyong relasyon, no? Kumbaga, huwag ka pumasok sa isang pang relasyon na alam mong, no, na may asawa ka na, may jowa ka na, ganun. Magtantan na. And there's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? So there's any hidden desires. Your deepest desires hold the seeds of your potential. No, ano man yung bagay na pinapangarap mo, inaasa mo, makakamit mo rin yan. No, kumalma ka. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. Represent with a liberated destiny. With release comes freedom, steering fate towards unwritten future. No, may mga bagay na hindi pa nasulat na maaaring parang disgrasyang nangyari pero in a good way. Na parang na unexpected or there's a turning point, parang a beautiful disaster, ganon, no? Hindi man mo gusto yung ganon nangyari, pero mayroon palang magandang dahilan. What lies beneath the future? Na mas gaganda pa pala, mas lalago pa pala, ganon. What lies beneath the future? Expecting new beginning. Talaga mag-expect ka na bagong simula kasi madadala ka na. No, natauhan ka na, natuto ka na. No? So, let's see what is the clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation. And there's a cloud of the unknown. Float of the clouds of the unknown, surrender to the mystery and embrace the sacred within. So ngayon na, unti-unti nang liliwanag sa'yo. No? Sa likod ng malabo at magulong sitwasyon, unti-unti nang lilitaw, ano ba yung bagay na gusto mong malaman o dapat mong malaman. What is the path of the light represent what? What is the path of the light represent what? Represent with the I am the light. So ikaw talaga nagsisilbing liwanag. No matter the trials I face, I hold faith in the right future. I transform darkness into the light, opening my heart to others and to God. I draw the light to myself and shine with my all being, radiating love, hope, and strength. So, binibigyan ka ng kalakasan, tibay, at tapang dito, no? At pagmamahal sa ginagawa mo na bibigyan liwanag na ano man yung bagay na nangyayari sa kasalukuyan mo. No? May mga bagay dito na ipapakita sa'yo, ibabahagi sa'yo, no? Ipapamukha sa'yo yung bagay na dapat mo ng malaman at ma-realize sa nangyayari sa iyo sa hinaharap, no? Na kailangan mo nang baguhin, alisin, no? Yung magsisilbing balakid sa pag-unlad mo.
So let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, guys. So let's start with the number 1. There is a no. Burning through money for investment fruit. No, parang nasira na, parang nawala ng eksena, parang nalugi, parang, kumbaga, ito yung bagay na kailangan mo ng itigil. No, kung alam mong hindi na nag-work, no, yung business, yung work na yan, tigilan mo na, stop mo na. Number 2, there's a yes, it's the icing of the cake, all that is sprinkled to you, no? Mas magiging makulay at matamis tong sitwasyon mo dahil pinagsikapan mo tong makuha, no? Dahil sa mga bagay paghihirap, naranasan mo ito na, no, gaganda na ang sitwasyon. Now, there's a 3, no, feeling fragment cracking under pressure. Huwag mong ipilit yung isang bagay na alam mong tuluyang masisira, no? No, may lamat na. No, wag mo nang subukan pa ulit dahil masisira lang, no, ng tuluyan. No, ibig sabihin nito, wag ka nang lubos na nagtitiwala sa tao na to, sa sitwasyon na to, dahil unti-unti nitong kakainin lahat hanggang sa, 'di ba, wala na. So kailangan matuto tayong limitahan, no, mag-set ng boundaries kung kinakailangan. So guys, this is a random gabay for the sign of. This is a random gabay for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dirigil-sikip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik digdig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat din sa next video. Bye-bye and babush!